Okay, so are you happy? Amen? Okay, so yun po, no? Hindi lang po natin pinagpipray ang marriage, sa atin din pong pinaghahandaan yung steps sa marriage relationship, no? Hindi lang po ang marriage ang binibless po ni Lord, kundi yung steps papunta po doon ay binibless din dapat ni Lord, no? At kaya po nakasubmit po tayo sa Kanya sa atin pong mga gawain, no? Palakpakan din po natin ang mga nag-testimony kanina, no? Mga kasamahan kong pupunta doon sa Butuan. So yung iba po mapapakinggan sila ng mamayang hapon at yung iba po ay next week na po, no? Kasi para hindi naman po maubos yung ating oras. And we're planning to start ang ating home office kagad-agad. So by tomorrow, I think by tomorrow we'll be able to start our home office. And so we'll be starting our operation. And sila po, mga kasamahan ko sa from Butuan, will be starting kagad-agad. And then yung mga disciples po natin, we will train them para mapasa din po natin sa kanila yung skills para sa ganun din po sila din po ay magamit ng Lord para sa ating home office. Malaki po ang vision natin sa ating home office. We pray na itong ating vision for the home office sa company will be able to sponsor yung ating pong pagpapatayo ng ating building, no? So pang malakihan po yan, no? Amen? Amen. At alam po natin na i-bless tayo ni Lord, hindi para sa atin, kundi para sa pag-finance ng Kanya pong kingdom. Amen? So, high five po natin ang ating katabi bago tayo manalangin sa Kanya. God bless siya. Yan. Yan. And I'm happy to see you today. By the way, nagpe-pray po tayo, and nagpe-pray po natin yung ating pong Sunday celebration, yung services po natin na ganito, ay gusto po nating ilipat sa city, no? So, we're praying na magkaroon po ng space doon. So kung mayroon po kayong alam ay ano po, no, ipagpe-pray po natin. So we've been praying for BCU but ginagamit na po yung parang pinaka main chapel nila doon sa BCU, so hindi na siya available. Been praying for UC as well, pero sabi ni Jeff nung isang araw sa akin ay hindi na rin po mapapagamit dahil puno na rin po na gumagamit pag Sundays. We are also praying for SM Cinema, no? Pero kinausap na po ni Lynn this week at ang available po nila ay 6 a.m. hanggang 10 a.m. which is not good para sa atin. We would like sana na yung ating services kung isahan man po ay afternoon. Kung hindi naman ay at least yung ganito pong oras, yung 10 o'clock na service at saka yung 2:30 or 2 o'clock service, no? So alam ko po na meron pong nakalaan na may in-store po na place sa atin si Lord. Are you with me? So let's keep on praying, let's keep on asking. I think one leader is asking for Center Mall, no? Pinagpe-pray po natin, ipagpe-pray po natin. And siguro this week pupunta kami ni Lynn sa sa Hotel Venice, so check also yung kanilang doon, yung kanilang lugar kung pwede nating marentahan, no? So yun po yung ating gagawin. So we'd like to bring yung ating services on Sunday doon po sa city kasi marami po sa atin malalayong lugar. So gusto po natin na magiging malapit ang kanilang pupuntahan. Otherwise, yung iba po nating service ay dito lang po sa Gisad. Yung mga cell group naman po sa mga campuses yan. At yung mga prayer po natin dito, walang problema po. Gusto lang po natin yung Sundays na dalhin po natin sa city para madali po nating puntahan. Amen? Okay, para madali po na mapuntahan yung ating pong invite. Okay lang po na tayo po yung manalangin? Okay, kung kayo po ay may katabi na kaibigan, hawakan niyo po sa kamay, huwag po sa ilong. Amen? At sabi niyo po sa Kanya, God bless you. Let's pray together. Father, thank you, Lord, that you love us so much. And it's our joy to serve you back, Lord, sa amin pong buhay, sa aming puso, and Lord, for the rest of our lives. Lord, we desire to worship you and to honor you sa lahat po ng blessing na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa blessing of finances, sa blessing of good health, and sa blessing, Lord, of relationship and family, including, Lord, sa blessing of love. Help us, O God, to love you and to love the people that you have put in our lives. And even, Lord, the people na malayo sa amin, tulungan niyo po kaming mahalin sila, paglingkuran sila. And Lord, sila din po ay kumilala sa inyo, mapalapit sa inyo, at patuloy, Lord, magamit sa inyo pong purpose. God, we assemble ourselves today for only one purpose, and that is to honor you, Lord, to worship, to exalt your name on high. Kayo po ang dahilan kung bakit kami narito. Pumunta kami nanggaling kami iba sa amin, malayong lugar, but isang dahilan po, Lord, ay para kayo, Lord, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Banal na Espiritu Santo, patuloy kayong maitaas sa aming kalagitnaan. Have your ways sa amin pong kalagitnaan. Speak to your people, O God. Sa bawat isa sa amin, katagpuin niyo po kami, Panginoon, sapagkat meron kayong mensahe para bawat isa sa amin, Panginoon. We honor you, Lord, and we love you. In Christ's name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.
Isa sa mga naikwento ko noong unang panahon, siguro you may have heard of this, pero yung nga po, depende naman po yun sa application. May isang bata po, around 12 years old, ilan pong taon? Mga 12 years old po sa USA, United States of America. At nandun po siya sa North Mountains of Colorado. Ito po ay bulubundukin na lugar sa Amerika. At naglalakad po siya doon sa kanilang property na malawak. And all of a sudden, nakakita po siya ng itlog. Ano po ang kanyang nakita? And so, dinampot niya po yung itlog at nagagalit po siyang dinala niya po doon sa poultry, sa pugaran ng kanilang, sa baba, sa kanilang bahay, malaking lugar. At sabi niya, bakit kasi pambihira yung manok namin, bakit dito pa ng itlog doon sa bundok? Not knowing na yung itlog pala ay hindi po itlog ng manok, kundi itlog ng agila. Sabihin po natin, eagle. So nilagay niya po yung itlog ng agila doon at siya po ay napisa kasama po ng itlog ng mga manok nila. At nung napisa po yung itlog ng agila, nagtaka po yung agila or eaglet kung bakit siya po yung malaki. Malaki yung kanyang ilong. Are you with me? Matangkad siya kaysa sa the rest ng kanyang mga kapatid. So sabi niya, siguro ako po yung panganay. And one day, sabi natin one day nandun po sila sa field para maghanap ng pagkain at habang nandun po sila sa field, nakakita po sila ng lumilipad na ibon. So kadalasan po ang mga inakay ng manok, taga-probinsya po ako, ganito po ang buhay sa probinsya. Kadalasan pong ganon, ang mga manok po ay nagwa-warning, yung inahin, yung hen nagwa-warning na magtago po yung mga anak. Are you with me? Kasi baka dagitin sila ng uwak. Sa English ay ose, uwak. No, hindi gano'n. So, dagitin siya. Nag-warning po yung nanay. So, nagtago sila. After some time, hindi naman po, medyo harmless naman po yung lumilipad sa taas. Hindi man pala uwak. And so, lumabas na po sila. Yung pala, yung lumilipad po ay agila. So, yung eaglet, naakala niya po siya ay manok. Sabi niya sa kanyang nanay, sabi niya, gusto kong lumipad kamukha ng ibon na yan. Nagalit yung nanay, siniko yung anak. Sabi niya, pambihirang patis ka. Hindi niya sinabing ganun. Sabi niya, agila po yan. Sabi niya, tayo ay manok. Imposible tayong makalipad. Makalipad ka ng mataas sapagkat yan ay agila at tayo ay manok. Maghanap ka ng pagkain para makakain tayong lahat kung hindi kung ano-ano yung iniisip mo at nasa kukote mo. To make the long story short, yung agila na idinisenyo ng Lord na lumipad ng mataas, matayog, mag-conquer ng skies sa kanyang life and to live as king of the fowls, hari po ng ibon ang agila, ay nabuhay siya and fortunately at namatay na hindi niya po nakilala kung sino siya. Akala niya po siya'y manok, yung pala siya'y agila. Kaya ang dulo niya po, nakita na lang po siya doon sa Baguio Public Market. Are you with me po? Ginawang pinikpikan. Grabe, paano po yun? Nasa Amerika, papunta sa Baguio Market. Meron lang po yun. Ang dulo niya po is that kinarni po siya, namatay po siya bilang isang manok. Meron pong pangalawang version ng story na yun. Sabi natin, second version. May pangalawang version ng story na yun. The same set of circumstances, 12-year-old boy, tago na lang natin sa pangalang Christian. Amen? So naghahanap po siya doon, naglalakad po siya doon sa North Mountains sa Colorado sa United States of America. Nakakita po siya ng itlog, inuwi niya po yung itlog na yun, nilagay sa pugaran. At nung nailagay niya po, ay naipisa po yung itlog ng agila kasama po ng manok. Nandun po sila sa field, habang sila nag-iikot sa field, sabi po ng agila sa nanay niyang manok, sabi niya, nanay, gusto kong lumipad, kamukha ng ibon na yon. Sabi ng nanay, huwag kang magulo. Agila yan, manok lang tayo. Kaya maghanap ka ng pagkain para makakain tayong lahat. But this time, itong agila na yon, na-discourage siya, pero hindi po siya nagpa-discourage. Ang ginawa niya po, deep in his heart, naniniwala siyang makalipad po talaga siya ng mataas. Meron talagang nag-uudyok sa kanyang puso. So ang ginawa niya, nagpalamig. Anong ginawa niya po? So naghanap po siya ng ilog, at habang nandun sa ilog, umiinom po siya para siya malamigan. So alam niyo naman po, pag umiinom yung mga manok at saka mga ibon, so umiibon, hindi siya gumagamit ng cup, tama po? So habang umiinom siya ng ganon, nakikita niya po yung mukha niya at gaganon siya para malunok niya po yung tubig at nakikita niya yung lumilipad na ibon.
So habang lumulunok siya ng tubig, umiinom siya ng tubig, nakikita niya ang kanyang mukha sa malinaw na ilog, at habang tumataas ng gano'n, nakikita niya yung lumilipad. So nakikita niya po dito ang kanyang mukha, hindi kamukha ng kanyang kapatid na mga manok. Ang kamukha niya ay yung lumilipad na ibon sa taas. After matagal niyang tignan, siguro po mga 2 hours. Sobra namang 2 hours. Siguro 2 minutes, no? After some time, napagtanto niya na hindi siya manok, siya po'y agila. At yung lumilipad na yun ang kanyang kamukha. At nararapat siyang lumipad ng mataas. So ang ginawa niya po, pumunta po siya sa mataas na bundok. Saan po siya pumunta? At dahil alam niyang agila siya at dapat siyang lumilipad ng mataas, at nag-practice siya para lumipad. Akala niya ganun kadali. So nag-practice siya lumipad, hindi ka agad nakalipad. Bagsak siya, masakit ang kanyang katawan. Parang nahulog sa basketball. Are you with me? So ang ginawa niya, patuloy po siya, try lang siya ng try. 50 times, bagsak pa rin siya. 500 times, bagsak. 699, hindi pa rin siya nakalipad. To make the long story short, after many failed tries and pain sa kanyang katawan, with his persistence, siya po ay nakalipad. And one day, lumilipad na po siya na kamukha ng isang agila. Ang tanong, bakit yung isa nakalipad, yung isa hindi nakalipad? O ang fair na tanong yan. Tama po ba yung mga kapatid? Ang sagot is that yung isa na-discover niya ang kanyang tunay na identity. Are you with me? Dahil alam niyang siya agila, nararapat lang siyang lumipad. Hindi siya marunong lumipad, nag-practice, nahirapan, nag-persevere, bumagsak ng paulit-ulit, nakaranas ng maraming rejection, but dahil alam niya kung sino siya, hindi niya give up yung kanyang identity. And one day, he accomplished kung ano yung nilagay ng Lord sa kanyang buhay. Kung ano yung kanyang tunay na identity. Are you with me? Are you with me? Okay, so today I'll be preaching a message entitled, Our Identity and Inheritance in Christ. Ano po ang title? Our Identity and Inheritance in Christ. Alam niyo po ba na ang ating identity mula nung si Kristo ay tinanggap natin bilang Panginoon tagapagligtas? Ang sabi po doon, we are new in Christ. Pag binasa po natin ang New Testament sa Bible, lagi pong sinasabi, we are in Christ. I am in Christ. Ibig sabihin po, nung kasama mo si Kristo, iba na ang iyong identity. Are you with me? Are you with me? Okay, so let's start. Number 1. We are created. Pwede mong basahin po natin. At the count of 3, 1, 2, 3, go. We are created to have dominion over all His creations. No? Nilikha po tayo na para mag-domineer, para mag-dominate, para pangunahan ang lahat ng creations ni Lord. Genesis chapter 1 verse 26, si Adan saka si Eva nilikha ng Lord. Pero hindi lang po sila si Adan saka si Eva, sila po ay representative of mankind. Sabi natin representative. Ibig sabihin po mga kapatid, si Adan saka si Eva, hindi lang sila gumagalaw according to their own. Ibig sabihin, they also represent the whole of mankind. That's why when they sinned, hindi lang po sila ang naparusahan, kundi tayo po ay naparusahan din. Because they represented the whole of mankind. Anyway, Genesis chapter 1 verse 26, basahin po natin at the count of 3. 1, 2, 3, go. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Masyadong malaki po ang responsibilidad ni Adan. Ibig sabihin po, lahat ng nilikha ng Diyos, siya po ang taga-pamahala. Ano po ang kanyang trabaho? Taga-pamahala. Dahil taga-pamahala po siya, masyadong malaking trabaho yan, pero marami ding privileges. Kasi siya po yung merong dominion. Ang word po doon is dominion. Siya po siya yung boss, siya po yung namamahala, siya yung nagmamanage sa lahat ng creation ng Lord. Are you with me? And by the way, when the Lord gives us assignment, He gives us the strength and the wisdom to carry our assignment. Amen? Kung marami pong pinapagawa si Lord sa atin, bibigyan niya tayo ng kaakibat na kaalaman, kaakibat na galing
para ma-accomplish natin ang lahat ng pinapagawa niya sa atin, no? Of course, alam po natin na maraming ginawa si Adan sa Eva, karamihan po doon na hindi nakalagay sa Bible. But kunyari, ang pagpapalagay, pag-name lang lahat ng mga hayop. Sabi ng tatay ko, mga kahayupan. Are you with me? So lahat ng hayop, si Adan po ang nagpangalan. Are you with me? Is that a small task? No, it's not a small task. It's a big responsibilities. Are you with me? At wala siyang pinag-aralan na biology. Hindi siya nakapag-aral sa BSU. Tama po ba mga kapatid? Visayan State University. Amen. Hindi po siya nakapag-aral sa BSU. Hindi nakapag-aral na elementary and high school. But because God assigned him to do the task, God supplied him with the wisdom and the knowledge to accomplish those tasks. Amen. Amen. So malaki ang pinagawa ni Lord sa kanya, kaya binigyan si Lord ng kaakibat na alam para pangunahan niya. So ang pangungunahan niya ay buong mundo. Are you with me? Are you with me? Kaya meron siyang binigyan ng kaakibat na galing para doon. So, hindi lang po si Adan, nabanggit ko po kanina, Adam represented us, represented mankind. So hindi lang po si Adan ang binigyan po ng dominion mandate. Hindi lang siya ang magro-rule over the fish a day, magro-rule sa mundong ito. Kasama din po tayo sa magro-rule. Are you with me? Are you with me? Okay, so kasama po tayo doon. Now, second point. Although tayo po ay nilikha ng Lord according to His image and given dominion over all His creation, one day, we, through Adam, sin. Sabi natin, sin. So, nung ang tao ay nagkasala, nung si Adan ay nagkasala, he lost and we lost our dominion authority. Are you following? No, you're not following. Are you following? Okay, so inatasan ni Lord si Adan at ng mga tao na mamahala sa lahat ng kanyang creation, and then one day, siya po'y nagkasala. In fact, bago siya magkasala, sabi ni Lord na sa kanya, lahat ng bungang kahoy dito sa halamanan ng Eden, pwede mong kainin maliban lang sa isang kahoy. Ibig sabihin, kung 10,000 na fruit trees ang nandun sa Eden, sa Garden of Eden, siguro po sobra pa. Isa lang ang hindi niya dapat kakainin, yung isa pang kinain. Are you with me? Are you with me? Parang teenager lang pag nagla-love life. Amen? Amen. Sige anak, maglaro ka. Sige anak, mag-athlete ka. Pero huwag ka nang in love. Yung pinagbabawal pa. Are you with me? Parang hindi ata kayo nakakaunawa. Amen. Yun, parang si Kuya Lesion lang nakakaunawa. Amen. So sabihin natin, 10,000 fruit trees, isa lang ang hindi kakainin. Yun pa ang kinain. Anyway, because of their sin, he lost and we lost the dominion mandate. Are you with me? Okay, so pasadahan ko lang po. Sa temptation ni Jesus Christ, doon po after ng si Jesus Christ ay mag-fasting. So habang naka-fasting si Jesus, or pagkatapos ni Jesus Christ mag-fasting, tinempt po siya ni Satan. Alam niyo po yung story, so i-highlight ko lang po. Sa Matthew chapter 4, verse, I think 12 ba yun? Okay, so tinempt siya ni Satan, no? Verse 8. Okay, sa verse 8, sabi niya, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Verse 9, all this, sabi niya, I will give you, he said, if you will bow down and worship me. So tingnan niyo po mga kapatid, sabi ni Satan sa kanya, nakikita mo ang mundong ito, kasama ang gisad. Amen. Amen. At kasama ang kapis at butuan. Sabi niya, ibibigay ko lahat sa iyo yan. Sasamba ka lang sa akin. Tama po? Tingnan po ang sagot ni Jesus. Verse 10. Sabi ni Jesus said to him, away from me, Satan, for this written, worship the Lord your God and serve Him. Note po na hindi dinispute ni Jesus yung pag-aari ni Satan sa buong mundo. Hindi niya dinispute. Hindi niya sinabing, hindi totoo yan. Hindi ikaw ang may-ari. Ako, ang ama ko ang may-ari. Hindi niya dinispute. Bakit hindi niya po dinispute? Because when Adam sinned against God, he forfeited his authority, and in effect, yung kanyang authority to have dominion over all his creations ay ipinagkaloob niya kay Satanas. Kasi pinakinggan niya hindi si Lord, kundi si Satanas. Malinaw po ba yan mga kapatid? Are you with me? By sinning, si Adam and Eve forfeited their dominion mandate. Finorfeit nila yung pamamahala sa buong mundo. Are you with me? Are you with me? So nung sila nagkasala, hindi na sila tagapamahala. Tama po?
pati yung bungang kahoy hindi na mag-yield ng maayos, pati yung lupa hindi na mag-yield ng maayos. Tama, because yun po yung effect ng kasalanan. So, nung sila ay nagkasala, ang authority ng tao ay binigay niya kay Satanas. Are you following so far? Are you following? Okay, number 3, this leads me. Pasadahin ko lang para may background tayo, no? Number 3, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Christ, death on the cross of Calvary, restored our dominion authority. Nung si Jesus Christ ay namatay sa cross ng Kalbaryo, sabi niya doon kay Satan, it is finished. Nabayaran na ang lahat. Hindi lang po binayaran ang lahat ng kasalanan, nabayaran ang lahat ng pagkakautang ng tao, paid in full. Sabi natin, paid in full. So ganyan po ang nangyari. Binayaran ni Lord ang lahat ng pagkukulang, ang lahat na kailangang bayaran ng tao, binayaran sa magitan ng kamatayan ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo. Are you with me? But I'll be focusing more of sa relationship natin at saka sa ating dominion mandate. Galatians chapter 3 verse 29, si Abraham po ang pinakamasunuring anak ng Lord, kaya ang tawag po sa kanya is Father of Faith. Ano po si Abraham? Father of faith. So, sabi po ng Galatians, basahin po natin at the count of 3, malakas, 1, 2, 3, go. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Notice na tayo nanggaling lahat, pinakauna nating ninuno ay si Adam. But Adam sinned and forfeited his authority. Nung si Abraham ay tinawag ng Lord, si Abraham naman ay naging masunurin. So kaya si Abraham ang ating example. Are you with me? Father of faith. So sabi niya, nung si Kristo Jesus namatay sa cross ng Kalbaryo, binayaran niya ang lahat ng ating pagkakasala at lahat ng ating pagkautang. At nung tinanggap natin si Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa ating buhay, hindi niya lang nilinis ang ating kasalanan, hindi lang binayaran ang ating kasalanan, na-restore uli yung ating dominion and authority originally na dinesign ng Lord. Are you with me? Amen. Kaya yun po yung sinabi, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to His promise. Kung anong pinangako niya kay Abraham, ganun din, apply din yun sa'yo. Amen. Pasadahan lang natin yung pangako ni Lord kay Abraham. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Pakilagay lang bro. The Lord had said to Abraham, dati po ang pangalan niya ay Abraham, nung siya pa hindi manampalataya pero tinanggap niya si Lord, and then pinangalan siya ng Lord na Abraham. So the Lord said to Abraham, or Abraham later on, sabi niya, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. And sabi niya po doon sa verse 2, para magkaiba, 2 na tayo. I will make you into a great nation, and I will, ano daw po? And I will bless you. I will make your name great. Tingnan niyo po mga kapatid, ang nagpapatagumpay sa tao, nagpapasucceed sa tao ay hindi yung ating efforts, kundi yung blessing ng Lord. Amen po mga kapatid. Amen. Sabi niya, and I will bless you and I will make your name great. So makikilala ka, hindi lang sa iyong pagsisikap. Makikilala ka dahil binless kita. Amen po mga kapatid. Amen. So sabi niya, and I will bless you and I will make your name great. And ito po yung huli. Sabi niya, and I will make you, come on, and you will be a blessing. So hindi ka lang i-bless, hindi ka lang magtatagumpay, pero ang isang dulo ng pagpapala mo para ikaw din mag-bless sa ibang mga tao. Amen? And then verse 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth. Notice po, all peoples. Are you with me? Are you with me? Hindi po natin kilala si Abraham, pero nakakatanggap tayo ng blessing from Abraham or through Abraham. Bakit? Ipinangako ng Lord. All peoples will be blessed through you. Amen. Amen po mga kapatid. Hindi natin kinakailangan makilala yung tao para makaranas tayo ng blessing sa tao. Tama po? Marami sa atin, din natin kilala si Martin Luther King. But yung ginawa ni Martin Luther King ay pinakikinabangan nating lahat. Amen. Amen po mga kapatid. Ganon din po si Abraham. Hindi po natin kilala si Abraham. Siguro ang kilala natin yung Abraham na kapitbahay natin. Titinda ng taho. Amen. Amen. Okay, hindi po nagtitinda ng taho. Gulaman.
Okay lang kayo? Tumawa naman kayo, joke yun. Mabag naman kayo sa akin. And all peoples on earth will be blessed through you. So again, mga kapatid, ito yung pangako ni Lord kay Abraham, si Adam. In disobedient siya, si Abraham, obedient. Kaya pinangakuan si Lord na i-bless yung lahat ng tao. Now, nang tinanggap natin si Lord bilang Panginoon tagapagligtas sa ating buhay, hindi ng Lord pinatawad at hinugasan ang ating mga kasalanan, past, present, and future. Hindi niya lang po nilinis ang ating kasalanan, kundi ni-restore niya ang ating dominion mandate. Ano pa kanyang ni-restore? Yung authority natin to lead people, authority natin about His resources, authority natin sa lahat ng kanyang creation. Kung itong lahat ng bagay sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos na ating Ama. Di ba? Dapat normal na tayo tagapamahala kasi tayo mga anak. Amen. Amen. Anong tawag ng ears sa Tagalog? Ayan, tama. Tagapagmana. Amen. Tama. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka pala. Okay, so yun po. Nung tinanggap natin si Lord bilang Panginoon tagapagligtas, ni-restore ulit yung ating authority. So ibig sabihin po, ni-restore ang authority. Kung si Lord ay mayaman at siya ay may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito, ikaw ang tagapagmana ni Lord. Ikaw ang tagapamahala. Siguro magandang tanong. Kung ako, pastor, ang tagapamahala at yung nakalagay sa Bible, bakit yung kapitbahay kong drug addict ay mayaman? Are you with me? Ako, ang kinakain ko ay taho. Amen. Okay, mukhang magandang tanong yan. Tama po ba, mga kapatid? Okay, basahin po natin Proverbs chapter 13, verse 22. A good man leaves an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner, come on, read with me, and the wealth of the sinner is laid up for the righteous or for the just. Sabi ni Lord, ang matitinong mga tao, ang tapat na tao, hindi lang siya nag-iisip kung anong kakainin niya. Hindi lang siya nag-iisip kung anong bisyong papasukan niya. Ang iniisip niya, hindi lang kanyang mga anak, kundi ang mga anak ng kanyang mga anak. Are you with me? Are you with me? At nag-prepare siya na balang araw yung kanyang mga apos, kasama yung apo sa tuhod at apo sa knees. Magkaiba po yun. Amen? Okay po ba yan, mga kapatid? Magkaiba po yun ng spelling. Amen? So, pati yung mga apos niya ay makikinabang at paghahandaan niya po. Yun po ang nakalagay sa Bible. Amen? Amen? Kaya pag nakakita po tayo ng taong abusado, kristyanong abusado, namumuhay sa sarili, mukhang hindi niya naintindihan yan. Nagagets po natin, mga kapatid. Because a good man leaves an inheritance for his children's children. Hindi lang kanyang children, kundi children's children. Amen. Amen. So dapat ang righteous, hindi lang siya mayaman, kundi mayamang, come on, mayamang kasi hindi lang para sa mga anak eh. Pati sa apo. Amen po, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. So again, balik tayo sa tanong. Sabi ng Lord, ang kayamanan ng mga makasalanan, of course, hindi lang kayamanan nila. Kayamanan ng Diyos, naka-entrust ngayon pansamantala kay Lusyutan. Amen? Are you with me? Bakit kay Lusyutan niya pinamahala? Siyempre, magaling si Lusyutan sa business. Tama po? Hindi niya pinapamahala sa atin, hindi niya pinapahala sa inyong pastor, Pastor June. Alam niyo kung bakit? Kasi yung aking business na iFuel, hindi ko mapapalago ng maayos. Are you with me? Are you with me? Magaling ako mag-preach. Pero pagdating sa business, nangangamote ako. Amen? Sa English, nangangamots. Amen. Amen. Nagigets? So hindi pwedeng ipagkatiwala ni Lord sa akin yung kanyamanan. Bakit? Hindi nga ako marunong eh. Are you following so far? Amen? Sabi ni Miles Monroe, nakapangako naman sa Bible eh. The wealth of the sinner is laid up for the just, for the righteous. Pansamantala niyang nilagay sa mga wicked, sa mga sinners, sa wala kay Lord yung kayamanan. Kanya naman talagang kayamanan yan. Kasi inihahanda niya yung mga righteous
para balang araw bibigay na sa kanila. Pero sabi ni Miles Monroe, bakit ang tagal-tagal ng panahon na pinangako ng Lord ibibigay sa atin, hindi pa rin nangyayari? I think that's a fair question. Are you with me? Are you with me? Sabi ko nga po kanina, magaling ako mag-preach, pero pagdating sa business, nangangamuti ako. Tama? Tama po? Meron pong verse sa Galatians, saka ko nalang hanapin, na ganito po, ang isang tagapagmana, kung siya ay bata, kung siya kunyari ay 2 years old, ang tatay niya kunyari ay si Henry C., hindi pwedeng ibigay sa kanya ang lahat ng bilyon-bilyong kayamanan. Alam mo kung bakit? Hindi mapapamahalaan yon ng 2 years old. Are you with me? Kinakailangan mag-mature mo na siya, sabi natin mature, ma-develop niya ang kanyang understanding, at develop niya ang kanyang skills sa pamamahala, balang araw, kaya niyang pamahalaan. Same true with us. Kung hindi natin kaya sa magitan ng ating skills, sa magitan ng ating wisdom, hindi pagkakaloob ni Lord sa atin. Bakit? Para sana sa atin. Are you with me? Are you with me? Para sana sa atin. Kaso lang, hindi tayo handa. Are you with me? Are you with me? So I think ang tanong ganito, bago tayo magpatuloy, ang tanong, kung ang riches pala ay pag-aari, lahat ng Diyos, at siyang may-ari, Psalms 24 verse 1, siyang pag-aari ng lahat. Sabi mo sa tabi mo, including your life. Kasama pati yung pula mong buhok. Amen. Amen. Kung sa Kanya pala galing ang lahat ng kayamanan, kay Lord ang galing kayamanan, bakit hindi pa napapunta sa atin? I think may tatlo po akong sagot yan. Okay? So, number 4 na ako. 4A. Okay? 4A na po ako, no? Pakilagay nga yung 4 mo na. Bro. Why do most believers don't exercise their dominion mandate? Bakit nilagay tayo na mag-domineer, magiging dominion, mag-manage ng resources ng Lord? Bakit hindi nangyayari? I think that's a fair question. So, unang sagot, letter A, ignorance. Sabi natin ignorance. Hindi po natin alam. Akala natin, bahala na sila rito sa mundo. Ang mahalaga, pupunta tayo sa langit. Are you with me? Are you with me? Hosea chapter 4 verse 6. Nakalagay po sa prophet Hosea. Sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, my people, sabi si Lord, nagsasabi sa magitan ng kanyang propeta, sabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. 4:6 bro. Hosea 4:6, no? My people are destroyed from lack of knowledge. Ang tao daw nasisira sapagkat hindi natin alam. Are you with me? Are you with me? So kunyari ako dati, akala ko nag-i-sports ako, akala ko nagja-jogging ako, akala ko nag-bisikleta ako, okay na po yun, magaganda ang aking health. Hindi ko naintindihan na kinakailangan pala appropriate din na tulog. Are you with me? Are you with me? Appropriate din na tubig. And so one day, ako'y nagkaroon ng heart attack. At marami po akong issues until today. Bakit? Ignorance about my health. So dahil ignorant ako about my health, sa ibang aspects ng aking health, ako po ay nagsasuffer. I'd like to believe na maraming pong tao, naka-design tayo to have dominion sa lahat ng pag-aari ng Lord, pero hindi nangyayari because we are ignorant about financial things. Amen? Amen? Kaya naalala ko po, I was growing up, anak po ako ng pastor, naalala ko po na ang madalas mong tinuturo sa amin, ang narinig ko at least, marami namang tinuro na tama, pero ang isang naalala ko po lagi, ang sinasabi po sa amin ay di baling mahirap tayo dito sa mundong ito, masirap naman doon, punta naman tayo sa langit. Are you with me? Totoo po ba yan? Totoo po yun. Pero ang tawag po doon, half-truth. Anong tawag? Totoo naman siya, pero kalahati lang. Kasi may kalahati pang katotohanan. No? Totoo po bang lahat tayo pupunta sa langit at pag ikaw na kay Lord at mag-enjoy ka? Totoo po yun. Pero ang hindi naipaliwanag sa akin dati is that habang nandito po ako, ay i-enjoy ko din ang kayamanan ng aking Ama na nasa langit. Amen po mga kapatid? Amen? Amen? Hindi ko kinakailangan maghirap kasi para magawa ko ang purpose ng Lord sa mundong ito. Amen? Amen? Tama? So, yun po, my people are destroyed from lack of knowledge. So, ignorance po mga kapatid.
Okay? So, kunyari, another, is John 10:10, another verse. Sabi po ng Bible, sabi ni Jesus, the thief, referring kay Satan, sino pong nire-refer? Sabi niya, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Meron pang pagkakaiba sa tinatawag na robbery at saka tinatawag na thief. Sabi natin robbery, sabi natin robbery and thief. Ang robbery, kunyari, hold upin ka, hold up. Bigay mo lahat ng pera. Kasama ang make-up. Are you with me? Ibibigay mo sa ibig sabihin po, pag robbery, pag ikaw ay hino-hold up, alam mo. Are you with me? Are you with me? Ang thief po ay ganito. Pwede kang mananakawan nang hindi mo alam. Are you with me? So nagtataka yung nanay, kahapon lang yung pera ko dito sa baul. Are you with me? Sa lumang baul. Ay 10,000. Apay ngay 8,000 na lang. Are you with me? Are you with me? So akala ng nanay, siguro nabili ko siya ng gatas. O kaya naman milk. Magkaiba po yun. Amen? Hindi niya alam, si kuya pala nangungupit. Are you with me? Pero dahil nangungupit si kuya, ang tawag po doon thief, hindi niya napapansin. Are you with me? So may pagkakaiba ang robbery at saka yung thief. Sabi natin robbery and thief. So si Satan dinescribe ni Jesus Christ not as a robber but a thief. Ibig sabihin, ninanakawan niya tayo nang hindi natin napapansin. Totoo pa ba ang dinesign ng Lord for us to have dominion ng lahat ng kanyang nilikha? So dapat automatically, marami tayong resources. Ang tanong, bakit wala tayong resources? Kasi kinukuha niya. Kinukupit niya nga eh. Are you with me? Nang hindi natin napapansin. Amen? Amen? Sa maraming churches, kasama po tayo, bibihira pong naituturo ang finances. Bibihirang-bibihira. At ang mindset po ng maraming tao, maraming parishioners ay ganito. Si pastor nagpipreach na namang finances. Siguro gusto niyang dagdagan ang kanyang salary. Are you with me? So laging ang accusation ay doon sa nagtuturo. And of course, yung accusation naman sometimes are valid. Sabi natin valid. Kasi totoo naman talaga may mga nagtuturo ng gospel, nagtuturo sa church para sa kanilang sarili. Alam na rin po, may mga pastor po na ina-abuse po nila ang finances ng church. They take advantage of members for their sake. Totoo po yun. May mga cases na gano'n. Pero karamihan naman sa amin ay matino. Are you with me po, mga kapatid? Are you with me? Parang ano yan, parang tatay. Totoo po ba may nababalitaan tayo ang sariling tatay nire-rape ang anak? Totoong may ganong balita? Meron, totoo po yun. Pero karamihan namang tatay ay hindi nang re-rape ng anak. Are you with me po, mga kapatid? Nagpo-protect sa mga anak. Tama po ba yan, mga kapatid? Simply because may isang balita doesn't mean lahat na po ay gumagawa nun. Hindi naman. Ihiwalay natin. Are you with me? Are you with me? Sa mundong ito, merong wickedness and righteousness. And for the rest of our lives, we'll always be dealing with righteousness and wickedness. Hindi mo po yan mahiwalay. Balang araw sa langit, lahat po ay righteous. Are you with me? Balang araw sa impyerno, lahat po ay masasama. Pero habang nandito tayo sa mundong ito, combination yan. Are you with me? Are you with me? So merong masama, merong matino. So hindi because may masamang ginawa yung isang tao, may masamang ginawa sa isang church, may masamang ginawa ang isang pastor, ibig sabihin lahat ng pastor ay gumagawa. Hindi naman po. Mararami po sa amin ay matino. Are you with me? Ako po, maayos po ang aking trabaho. I was working sa Procter & Gamble Philippines and I was set on my way, pagiging manager and siguro malamang vice president ng company. But God called me into the ministry. I left all para sundan si Lord. So hindi po pumunta sa ministry for the sake of finances. Pumunta ako rito para sundin si Lord. Are you with me po, mga kapatid? Amen? At marami sa amin ay ganon. Tama po? Pero ang pagtuturo ng finances dapat matutunan sa loob ng church. Are you with me? Lagi ko pong sinasabi, 2/3 ng lahat ng tinuro ni Jesus Christ, 2/3. Nagturo siya sa langit, nagtuturo siya sa impyerno, nagturo siya sa kaligtasan ng tao, nagturo siya sa kasalanan ng tao. Pero 2/3 ng kanyang lahat ng tinuro deals about finances and material resources.
Bakit mas marami ang tinuro niya sa finances and material resources? Kasi alam niyang kailangan ng langit, mahalaga ang langit, kailangan ng impyerno, mahalaga ng taong impyerno, may warning ang sales impyerno, pero concerned si Lord sa pamumuhay natin dito sa mundong ito ngayon. Are you with me? Alam niyang nangangailangan tayo, kaya tinuturuan niya tayo kung paano humawak ng resources. That's why napakaraming teaching ni Jesus Christ about money and about financial resources. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Amen? So, the reason why hindi ignorance is because hindi sa atin naituro. Na-share ko po sa this week, nung unang panahon, ang maraming pong pare, maraming pong pastors, maraming churches ay nakukurap yung church. Nangongolekta sila for the sake ng kanilang corruption. And then one day, a priest named Saint Francis of Assisi. Anong pangalan? Pari po ito, at mayamang-mayaman itong mamang ito, pero sa halip ng mangurap sa church, ang ginawa niya po, tinanggihan niya ang million niyang inheritance sa mayaman niyang mga parents, at namuhay siyang mahirap na mahirap para ipatunayan ang kanyang bukas at tunay na paglilingkod kay Lord. Kaya sumikat po si Saint Francis of Assisi, hanggang ngayon po may tinatawag po na Franciscan Order. Ano pong meron? Because ginagaya po nila si Saint Francis of Assisi yung kanyang buhay. Maganda po ang kanyang buhay, especially during that time. Pero minsan nagkakaroon po ng maling idea yung tao na pag ikaw ay naglilingkod kay Lord, dapat mahirap ka habang buhay. Are you with me? Are you with me? Alam mo po, pag mahirap po tayo at walang pera, maapektuhan ang ating paglilingkod kay Lord. Are you with me? Nabanggit kanina, 14 po kaming pumunta doon sa Butuan. Because that training is so powerful. Buong bansa po pumupunta ng training yon. Maliit po yung church dati-dati. At in-empower ng Lord yung church na yon. Ang galing-galing na po ngayon. Napapatuloyan po si Lord. At ang amin pong, bawat isa sa aming pumunta doon, we have to raise 30,000 pesos to go there. 30 ki ba? 30 ki. Amen. Bisaya ka manggid, Pastor. Oh, Bisaya talaga. Amen. At taga-Kapis pa. Amen. Mga kapatid. Amen. Mga aswang pa. Amen. At nangangain pa ng tao. Dati. Amen. Hindi ka de. Amen? Are you with me? So yun po, mga kapatid, minsan ang model po natin ay paglilingkod kay Lord, di ba rin maghirap ako basta naglilingkod kay Lord. Okay naman po yun, mga kapatid. Pero limitado ang ating ma-accomplish kay Lord. Tama po ba, mga kapatid? Are you with me? Pag nag-cell group, pwede namang tubig lang at saka water. Tama po ba yun, mga kapatid? Amen? Amen? Pero hindi pa ba mga bata, pagod sa pag-aaral? Di ba maganda naman na juice naman ang ipapakain natin? Tama po ba, mga kapatid? Are you with me? Juice naman at saka banana Q. Are you with me? Amen? Di ba tutuwan yung mga bata habang sila ay gutom sa kanilang pag-aaral? Tama? Tama po? So, ibig ang sa finances, hindi siya kalaban ng ministry. Hindi siya kalaban sa paglilingkod kay Lord. Kaakibat siya sa paglilingkod sa Lord. Amen po, mga kapatid? Amen? Amen? Ang atin pong sound system dito, magaganda po ito. 3 years ago po, nasa 1.5 million po ang cost ng ating mga sound system na ito. Pinapaganda po natin. Mamayang konti, humihina na siya, pumapangitan, and we have to order again. Bakit po natin ginagawa ng ganyan? Siyempre, mas magandang maayos yung ating gamit. Are you with me? Amen po, mga kapatid. We will be having a building where we're planning to have a building. Ito po yung buong property natin, 1,600 plus na yun. Patatayo natin ang 5-story building yan. Are you with me? Tama po, mga kapatid. Ay, hindi po madali yan. Tama, kailangan ng pera yan. Tama. Tama po, mga kapatid. Tama. So, ibig sabihin, ang resources kailangan natin for more effective ministry. Ang humaghahad lang sa atin kung bakit hindi natin yan nare-reconcile is because yung ating wrong teaching and wrong education in the past. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Siguro I would say imbalanced teaching and education in the past. Okay, diretso, pupunta na po ako sa number B. Okay? So bakit hindi natin tatanggap yung nararapat na binigay sa atin Lord or nakaplano sa atin Lord? Because we are not growing in our ability to manage and conquer. Ako po, 3 years na po ako nagbi-business ng iFuel. By the way po, kami po ay nagde-deliver ng, ano bang tawag ng LPG gas, no?
So kami po yung distributor ng buong Cordillera. So pag nangangailangan kayo ng LPG, dito po kayo mag-order. Kasi pag hindi kayo nag-order, hindi kayo pupunta sa langit. Hindi ka. Pero po lang po yan. No? Okay naman po, may kita naman po yung aming business. Pero dahil hindi ko nga po natututukan, ay hindi po siya lumalago as it should. Pero pagagandahin na po namin. Amen? Amen? Ito po yung kasabihan ni Miles Monroe. What you cannot manage, you will lose. Ano po yun? What you cannot manage, you will lose. Kung hindi mo maimamanage ang iyong kalusugan, mawawalan ka ng kalusugan. Are you with me? Kung hindi mo minamahal ang iyong asawa, balang araw, amen po mga kapatid? Amen? Sabi mo sa tabi mo, ipagpatuloy mo na lang. Tama po? Tama po? Kung hindi mo inaalagaan ng iyong mga anak, balang araw yung anak mo, wala nang respeto sa iyo. Everything that you don't manage, you will lose. Are you with me? Kung hindi ka nag-aaral, yung mataas mong grade na yan, bababa na yan. Are you with me? Kung hindi mo maalagaan ang iyong scholarship sa SLU, amen? Wala yan. Sa UC na lang. Amen. Tama? University of California. Amen. Mas prestigious, no? Anyway po, because we are not growing in our ability to manage and conquer. Bro, yung verse natin dyan. Proverbs chapter, okay, nasabi ko na po ito kanina, a good man leaves an inheritance to his children, and the wealth of a sinner is laid up for the just. Okay, pwede bang pumunta na ako sa letter C? Okay, 4C. Okay, sabi natin 4C. Okay, pangatlo po, ang dahilan kung bakit hindi po napupunta sa atin yung nararapat na nilaan ng Lord sa atin is because, ako yung naniwala, isa yung malaking dahilan po ito. Unfaithfulness to our covenant with God. Ano po yun? Unfaithfulness to our covenant with God. You see, nung si Lord tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi lang po hinugasan sa lahat ng kasalanan, hindi lang tayo pinatawad at nilinis ng Lord sa lahat ng kasalanan, nagkaroon din po tayo sa Kanya ng relationship. Sabi natin relationship. At nagkaroon po tayo ng tinatawag na covenant with God. Are you with me? Lord, patawarin niyo po sa aking kasalanan. Ngayon, Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at dakilang tagapagligtas. Pag tinanggap mo si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, He becomes your Lord. Sabi natin, Lord. Nagkaroon ka ng relasyon kay Lord, relationship with God. Ibig sabihin, nagsimula tayo sa covenant kay Lord. Are you with me? Are you with me? So, balang araw, mayang konti, si Lesion at si Yana, amen? Pag kinasal sila ay magko-covenant. Tama po ba mga kapatid? Tama? So, mag-I do. Lesion, tinatanggap mo ba ang babaeng ito na matangkad, na maputi, na matangos ang ilong? Hindi. Bilang iyong masawa, mamahalin mo siya sa hirap at ginhawa, sa sakit. Tama po ba mga kapatid? And sasabihin ni Lesion, I do. Amen? Amen. Yana, tinatanggap mo ba ang mamang ito na pulis? Hindi. Sabi na, I do. Ibig sabihin po, nagkaroon sila ng covenant. Sabi natin, covenant. Ganon din po tayo kay Lord. Nung tinanggap natin si Lord bilang pagligtas, meron tayong covenant kay God. Ang problema po sa atin, yung ating covenant kay Lord, nakaligtaan natin. Nakalimutan natin. Pwede po ba makalimutan ng covenant? Pwede po mga kapatid. Tama? Kaya nga pinipreach ko para sa ganon, gawin po natin ulit yung ating covenant. Okay, yung verse natin bro. Isaiah 59 verse 1 to 2. Sabi ni Lord sa Isaiah 59, surely the arm of the Lord is not too short to save. Sabi niya, ang kamay ng Diyos hindi maigsi. Hindi yung kanyang tenga, hindi nakarinig. Kundi sabi niya, verse 2, but your iniquities, yung inyong kasalanan, yun ang naghiwalay sa iyo at saka sa Diyos. At yung kanyang kasalanan have hidden His face from you so that He will not hear. Kaya pray ka ng pray, walang nangyayari. Are you with me? Are you with me? Lord, i-bless mo naman ang aking finances. Wala pa rin nangyayari. Bakit? Hindi mo na-deal yung kasalanan mo at unfaithfulness kay Lord. Are you with me? Are you with me? Okay. Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2. Sabi po dito, pwede bang basahin natin ito? Ang sabay-sabay. At the count of 3, are you ready?
No, you're not ready. Are you ready? Okay, at the count of 3. 1, 2, 3, go. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I gave you today. By the way, ang verse na ito nagsisimula po sa word na if. Ang tawag po sa kanya yan is conditional sentence o kaya conditional phrase o kaya conditional word. Anong ibig sabihin po yon ng conditional word? Ibig sabihin may condition. Pag gagawin mo yan, pag ginawa mo yan, saka mo matatanggap yung pangako ko sa iyo. Sabi ni Lord, ibig sabihin po, conditional. Are you with me? Are you with me? So sabi niya, if you fully, kung ikaw susundin mo ng lubos-lubos ang aking mga salita, sabi ni Lord, and follow all, hindi some. Are you with me? Are you with me? Hindi lang some, kundi sabi niya, all my commands I have given you. Sabi niya, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. And then verse 2, and all these blessings will come upon you. Verse 2 na po ko, bro, 28. And all these blessings will come upon you and accompany you. Nandun na naman po yung conditional. If you obey the Lord your God. Are you with me? Sabi niya, pag ginawa mo ito, pag sinundan mo si Lord at sinunod mo ang kanyang lahat ng inuutos, sabi niya, pagpapalain kita. Amen? And I love in the King James rendition, King James version, sabi niya, all these blessings will overtake you. Ibig sabihin ba, pagpapala kahit hindi mo hanapin, basta susundan mo si Lord ng lubos-lubos, darating hahabulin ka ng blessings. Amen po mga kapatid. Pero ang blessing is conditional. Amen? Amen? Lagi ko pong sinasabi, although ang ating kaligtasan is unconditional, hindi po nababago, pero yung ating pagpapala ay nagbabago. Are you with me? And I'd like to believe na itong explanation. Kunyari ako ay matino ngayon, ibe-bless ako ni Lord. Paano naman kung bukas drug addict na po ako, ibe-bless pa rin ako ni Lord? Hindi dapat. Kasi kung i-bless niya yung aking kamalian, ay lala akong gagawa ng mali. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Kaya si Lord, conditional siya pag nag-bless. Sabi natin, conditional. Ang i-bless niya yung tama. Ang i-bless niya yung righteous. Ang i-bless niya yung masunurin. Because yung kanyang righteousness, it is at stake. Hindi magandang tingnan, si Lord, binless niya ang kriminal. Ay, hindi magandang tingnan. Kasi hindi po righteous na gawa yun. Tama po ba yun mga kapatid? Okay, so yun po mga kapatid. Isang dahilan kung bakit hindi napapasa atin ng blessing ni Lord because of our unfaithfulness. Amen? So anong gawin? E di itama natin. Magiging righteous. Amen po mga kapatid? Amen? Okay. Kung ang ating nawala sa atin ay finances, ano ang ating i-adjust? Finances. Amen po mga kapatid? Amen? Kung ang nawala sa akin ang aking health or kalusugan, ang i-adjust ko yung aking kalusugan para ma-reclaim ko yung aking health. Are you following po? Tama? Kung nawala sa akin ang aking kalusugan, hindi i-adjust ko na, Lord, mag-pray pa ako ng more. Hindi, dapat ang i-adjust ko yung aking kalusugan. Tama po? Para may-reclaim ko ang ating kalusugan. Kung ang nawala sa atin ay finances, ang i-adjust natin ay ating finances. Are you with me? Kung tayo nagiging unfaithful sa ating finances, ang i-adjust natin ang ating finances. Tama po? Tama? Okay, sa Bible, merong 5 klase ng giving. Sabi natin 5 klase. 5 kinds of giving sa Bible po. At yun po yung ating i-adjust. Number 1, tithes. Sabi natin tithes. Okay, so ang tithes, 10% ng ating income. At kung bakit natin binibigay ang ating 10% kay Lord, 10% of our income, is to remind us kung saan nanggagaling ang ating pagpapala. Are you with me? Minsan kasi tingin ka natin, nagkapera ako kasi ako'y nagkatrabaho. Ang tanong, sino nag-provide ng trabaho? Yung boss ko. Sino nagbigay ng wisdom sa boss mo? Are you with me? Are you with me? Magre-redown siya, babalik pa rin siya at babalik doon sa Diyos na nagbigay ng lahat. Tama po ba mga kapatid? Pangalawa po is offering. Sabi natin offering.
By the way, yung ating pong church, nagta-tithe din po. Tawag natin doon tithe of the tithe. Anong tawag? So yung 10%, yun pong ginagamit natin for operation sa ating pong church. Mga ginagastos po natin yon. And 10% noon, nilalaan po natin yon so that we can also support other organization. We support the seminary. Our seminary, nagte-train po ng mga seminary students. Nagsusupport po tayo sa ating CSBCM churches na nagpa-plant ng mga churches. Nagsusupport po tayo sa ibang mga pastors. Yun po yung ating pinanggaling. Pangalawa po ay first fruit. Sabi natin first fruit. Okay. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. No? By the way, sa iba pong mga churches, hindi po nila ito alam. Sa ibang Christian, hindi po nila alam. Are you with me? Are you with me? Sa atin, ang katwiran natin, lahat ng tinuturo ng Bible, pakinggan natin, sundan natin, at gawin. Amen? Ang utos ni Lord, hindi yung ilan lang sa gusto natin. Ang lahat ng tinuturo natin, tinuturo ni Lord, sundan. Sabi mo sa katabi, sundan. Sabi niya po rito, honor the Lord with your wealth. Ano sabi niya? With the first fruits of all your crops. Hindi some, kundi all of your crops. So, ibig sabihin po noon, sa tingin niyo po mga kapatid, ano po ang grammatical construction ng verse na yan? Of course, alam niyo po ng grammatical construction is imperative. Sa imperative sentence, may dalawang klase, request and command. Ano pong dalawang klase ng imperative sentence? Request and command. Tanong, is that verse a request or a command? Command. Kasi pag request po, you can say yes, you can say no. Tama po ba mga kapatid? Pastor, pwede ka bang magwalis? Hindi. Amen, mga kapatid. Kasi request eh. Tama po. Tama po. Pero pag sinabi ko, Roger, magwalis ka, hindi siya pwedeng humindi. Kasi utos. Amen po mga kapatid. Request o utos? Utos eh. Nasa grammatical construction ng Bible, utos ibig sabihin. Tama, nung una po tayo nag-apply 7 years ago ng ating first fruit, dahil hindi pa ako masyadong confident at at the back of my mind, baka daming issue ng mga churches tungkol sa finances, baka ako madamay pa. Are you with me? Are you with me? Kaya hindi na ako magturo ng controversial subject at sa question ng finances, baka madamay pa ako. Yun ang aking mindset. Kaya nung apply tayo ng first fruit, sabi ko ang first fruit is optional. Pero hindi po optional sa Bible eh. Ang tawag po sa first fruit po is devoted offering. Ano po ang tawag? Devoted offering. Ibig sabihin po, may pinaglaanan na si Lord. So kung may pinaglaanan si Lord, hindi mo pwedeng hindi gawin. Ibig sabihin, devoted offering. Okay, so sabi niya, honor the Lord with your wealth with the first fruits of all. So kung yan ay utos, pwede mong hindi gawin. Pwede pa rin hindi gawin. Pero as far as God is concerned, you are disobedient. Are you with me? Are you with me? And He cannot bless you as He wanted to because you disobey His words. Remember yung Deuteronomy kanina? If you fully obey the Lord your God and all His commands I give you today. Are you with me? Then all these blessings will come upon your life. Malinaw po ba mga kapatid? Amen? Parang mahinang ipin nyo Amen? Okay. So another thing po is Leviticus chapter 27 verse 28. Okay. But nothing that a man owns and devotes to the Lord. Anong sabi ko kanina sa first fruit? Anong tawag sa kanya? Devoted offering. So sabi nito, but nothing that a man owns and devotes to the Lord, whether man or animal or family land, may be sold or redeemed. Everything so devoted is most holy to the Lord. Ang mga bagay, ang mga offering na dinemote, nakalaan ng Diyos, hindi mo pwedeng gawin. Ano ibig sabihin? Pwede mo siyang galawin, pero mayroong consequences. Are you with me? Are you with me? Okay. Exodus chapter 22 verse 29, King James. Thou shall not delay. Basahin na po natin. Thou shall not delay to offer the first of thy ripe fruits. So ang first fruit pala, ginagawa po natin yearly, ginagawa po natin every January, ginagawa po natin every first quarter of the year, at dapat pala hindi dinidelay. In the past, sabi po ng mga leaders natin, Pastor, pwede bang December na lang ako mag-first fruit? Sabi ko po, sige. June na lang ako mag-first fruit. Sige. Pero nakaligtaan ko itong verse na ito. According sa verse na ito, hindi mo dapat dinidelay. Are you with me? Are you with me? Because giving a first fruit is also a step by faith. Sabi natin, faith. Hindi tayo namumuhay. Kunyari, nung tinanggap natin si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, sabi ng Bible, ang lahat ng ating kasalanan napatawad lahat. Are you with me?
Nararamdaman po ba nating napatawad tayo lahat? Hindi. Hindi natin nararamdaman. So dahil hindi natin nararamdaman napatawad tayo, may kasalanan pa rin po ba tayo? Hindi. Kasi hindi tayo naman mamumuhay sa ating nararamdaman. Mamumuhay tayo sa salita ng Diyos. Are you with me? Pag sinabi ng Lord na patawad ang lahat ng kasalanan mo, napatawad na yon kahit nararamdaman mo o hindi. Pag sinabi ng Bible na ikaw tumanggap sa iyo, sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, ang destinasyon mo na ay langit. Hindi mo feel na ikaw papunta sa langit. So, hindi ka pupunta doon dahil hindi mo feel. It doesn't matter. Your feeling is not important. What is important is the truth of the Word of God. Amen po, mga kapatid? Amen? Dahil pinangako ng Lord, totoo yan. Amen. Amen. So, hindi yung nararamdaman natin, hindi yung pakiramdam natin, hindi yung circumstansya natin, kung anong pinangako ng Lord, yun po yung nasusunod. Do not delay. Amen? Okay? May verse pa ba tayo dyan, bro? Okay. Anyway, meron pa, no? Pero after that, first fruit, meron pa tayong tinatawag na offerings. Sabi natin offerings. Ang magiging tawag po natin this year sa ating offering, ang lahat po ng ating offerings will be devoted sa church project. Sabi natin church project. So, ibig sabihin po, lahat po ng ating offerings, pupunta siya sa building fund natin at yun po yung gagamitin natin sa pagpapatayo ng ating pong building. Amen po, mga kapatid? Yung ating pong mga home office na itatayo at dadami yan balang araw. Are you with me? Amen? Automatic po sila na deduct po yung ating mga leaders ng kanilang offerings because pupunta po yon sa ating church project. Magtatayo po tayo ng something big para kay Lord. Pang-apat, of course, ay honoring the leaders. Tama po? Honoring the leaders, honoring the men of God, honoring the parents. No? Ilalagay po natin, in lieu of our sacrificial giving, ilalagyan po natin ang pag-honor sa ating mga parents. Mahalaga po bang i-honor ang ating mga magulang? Mahalaga, pero minsan hindi natin ginagawa. So, part ng ating pong giving is let's honor. So, ituturo po natin sa ating pong mga disciples, sa ating mga leaders, na part ng ating finances to honor yung ating mga parents. Amen. Amen. Papuntahin sila sa Mall of Asia, papasyalin sila sa Cuneta, at saka sa Luneta. Are you with me? Balang araw, upgrade naman sa Singapore. Amen po, mga kapatid. Singapore Indoor Stadium. Grabe, stadium lang pala. Hindi po. Ganun po, i-honor po natin ang ating po mga parents. Malinaw? And of course, number 5 is almsgiving or giving to the poor. Amen? Ezekiel chapter 44, verse 30. No? The best of the first fruits, sabi natin first fruits, balikan ko lang po ang first fruit. The best of the first fruits and all your special gifts will belong to the priest. Okay? Sa atin po, sa pastor, no? You are to give them the first portion of your ground meal. Tapos basahin po natin ang sumunod, so that a blessing may rest on your household. I-honor natin si Lord sa first fruit, so that the blessing of God will not only come sa ating buhay, will rest sa ating household for generations to come. Amen? God is a God of generation. He is a generational God. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Laging ganun po, iba-ibang generation. So hindi lang concerned si Lord sa atin, concerned the Lord sa ating mga anak at sa mga anak ng ating mga anak. Amen po, mga kapatid. Amen. Hindi po natin nagawa this year, kaya gusto ko po siyang ihabol. Sa next Wednesday, naglagay po ako ng tinatawag po na first fruit celebration. Anong pong tawag? Marami po sa atin nakapagbigay ng first fruit at meron pong mga pre-request kayo. So gagawa po ulit ako ng mga pre-request. At doon po natin sa Wednesday, iisa-isahin po natin ang inyong mga request. Amen po, mga kapatid? So, ganito mangyayari. Dito po sa gabi po yon sa Wednesday. So, ipagpapray ko po yung ating mga primary leaders. Isa-isa ang kanilang request. Then, pagkatapos ko pong pagpapray din po nila ang kanilang disciples. Amen po, mga kapatid? Amen? Amen? So, pagkatapos magpray ang primary men and women, sasamahan ko po yung ating mga primary men and women na ipagpapray ang kanilang mga disciples. Ibig sabihin po, kung kayo po'y hindi primary, dapat at least 2 prayer ang inyong
matatanggap. Amen po mga kapatid. Sa inyong leader, sa inyong mentor, at saka sa akin. Amen? Amen? Bakit po, Pastor? Kasi sa first fruit po nakalagay, sinusundan natin ang salita ng Diyos. The best of all the first fruits and all your special gifts belong to the priest. You are to give them the first portion of your garment so that a blessing may rest on your household. This is the nature of blessing. Ito po ang nature. Ito ang, ano bang nature sa Tagalog? Ito po ang nature ng blessing. No? Ang blessing po, pinopronounce. Ano po ang blessing? Okay, sa Bible po, pag sinabing blessing, I will bless you. Pag sinabi ng Lord, I will bless you, Abraham, pinopronounce yan, dinideclare niya. Okay, so nakaligtaan ko po, dahil naging busy po tayo this year, nakaligtaan ko pong ipagpapray isa-isa ang ating mga first fruits. So gusto ko pong habulin, nasa Plan 40 po tayo, nasa Prayer of 3 po tayo, pero gusto ko pong habulin kasi mahalaga pong mga leaders. Amen po mga kapatid, amen? Okay, so sa Wednesday, pupunta po tayo ng lahat ng mga nakapag-first fruit, isa-isahin po nating ipagpapray yung inyong mga request. Amen? Amen. Pastor, hindi pa ako nakapag-first fruit, pero consider ko. Kung kayo po yun, okay lang din po sumama kayo. Amen? Amen? Magsasign po kayo doon. Ang tawag po natin doon, covenant kay Lord. Amen? And then we will pray and speak blessings over your prayer request and covenants. Malinaw po ba yan mga kapatid? Amen? Okay. Nandito po tayo sa panahon sa church age na kung saan because of the abuses of church leaders in the past, yung authority ng pastor sa loob ng church ay nagdi-diminish. Ibig sabihin sa panahon po natin ngayon, hindi masyadong pinapakinggan ang mga preachers, ang mga pastor. Alam mo bakit? Kasi may mga pastors po na nag-abuse ng kanilang authority. Are you with me? Are you with me? But simply because some pastors abuse their authority doesn't mean that we should not honor and respect our pastors and our leaders. Amen? 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Basahin po natin. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Okay lang kayo? Okay. Every early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem." And then read with me, have faith. Sabay-sabay pa tayong basahin. Malakas. 1, 2, 3, go. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful. Humaharap po sila ng overwhelming foes at kalaban, enemies. Dapat talo na sila, masyadong marami ang kanilang kalaban. Sabi ni King Jehoshaphat sa kanila, sabi niya, Judah and Jerusalem, mga sundalo ng Judah of Jerusalem, sabi niya, pakinggan nyo, pananampalatayan nyo ang Diyos na naglikha sa inyo at nagplano sa inyong buhay. Are you with me? At pakinggan ninyo ang inyong mga propeta. Pag pinakinggan nyo ang inyong Diyos, yung inyong pinanampalatayaan, yung pangarap sa buhay, mangyayari yon. Ang word nun is upheld. Are you with me? Sabi niya, pag pinakinggan nyo ang inyong mga propeta, kayo ay magtatagumpay. Amen. Have faith in His prophets. Are you with me? Ano nung sunod? And you will be successful. Ibig sabihin, ang ating tagumpay nakasalalay sa Diyos at nakasalalay sa mga lingkod ng Diyos. Amen po mga kapatid? At sa pakikinig natin sa kanila, sabi nga ng Bible, ikaw ay magtatagumpay. Sabi ko nga, in the midst, sa kalagitnaan na kung saan nadidiminish na yung authority ng mga spiritual leaders, ang authority pa rin natin si Lord at ang kanyang word. Tama po ba yan mga kapatid? Amen? 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 May mga tatay na nag-abuse ng kanilang mga anak, sexually, including sexually, still, naniniwala pa tayo sa karamihang tatay, matino pa rin sila. Amen po mga kapatid? Amen? So ganun po mga kapatid, ibig sabihin. Nasabi ko po sa ating mga leaders, at alam po nila ito, ulit-ulit ko sinishare. Last year, sinabi ko po sa kanila, of course marami tayong ginagawa, ipagpapatuloy po natin this year. Pero may dalawang bagay po na ini-impress sa akin ni Lord very strongly last year and early this year. One is consecration. Anong number one? Yung bang buhay tayo ng maayos para kay Lord. Ang tawag po doon is consecration. Ano po yung tawag?
Hindi po yung nagkukunyari, hindi po yung may nakatagong kasalanan habang naglilingkod kay Lord. Dapat consecrated kay Lord. Number 1 is consecration. Number 2 po ay finances. Ano yung number 2? So very, very strong ng finances ang tututukan natin this year. And yung ating home office, yung sinasabi po ng testimony, in fact, every 2 months, may training po doon sa Butuan. So by tomorrow, mag-start po ang ating home office. At yung sila pong naka-attend doon, mag-start na sila ng kanilang clients. At pag nakapag-clients na sila, yung iba pong mga disciple, ay pwedeng na mag-part-time sa kanila. Are you with me? Are you with me? Okay, ipapasa din po natin. And then, but every 2 months, I will be sending and accompanying. Kasama po ako, sasamahan ko po yung mga leaders every 2 months na pupunta. Yung ibang set na naman ng leaders pupunta ng Butuan. Are you with me? Are you with me? Because we would like to establish home office aggressively. Sabi natin, aggressively. Ang impression sa akin ni Lord is that sa huling araw, sa huling panahon, dapat ang paggawa ng ministry ay dapat mabilis. Are you with me? And God can accomplish things very quickly. Sabi natin, quickly. Kung may dapat gagawin para kay Lord, dapat mabilis ang gawin. Are you with me? Tama po. And ang isang impression ko sa word ni Lord is that sabi niya, I will restore what the locusts have eaten in your life. Amen po mga kapatid. I-restore ko ang mga nawala sa buhay ninyo. Amen! Yung mga nanakaw ni Satanas, I will restore them sapagat kayo ang nararapat na mag-inherit nun. Amen. Amen. So we will do our home office aggressively. Every 2 months, I will be accompanying leaders. Dadalhin ko sila doon personally. Magle-learn tayo together. We'll become better and better and we'll operate our home office aggressively and with compassion. Marami po tayong may mentor na mga churches and pastors. As I speak, may mga churches and pastors po tayong mentor. And when may mentor pastors and churches, hindi po tayo nag-mentor sa kanila dahil may binabayad sila sa atin. Most of them don't pay us anything. Are you with me? Are you with me? Nagme-mentor tayo sa kanila sa isang dahilan. Ang dahilan is that so that we can help them in their ministry. Amen po mga kapatid? Amen? Walang kapalit. Amen? And as the Lord prospers us more and more, ipagpapatuloy lang po natin yung outward trust natin. We pray that more people will be able to mentor more people and more churches. Will be able to help more pastors and more leaders. Amen. As the Lord prospers us more and more, we will help people more and more. Amen? Amen? Okay lang sa inyo kung magwakas na ako? Amen? Sana kanina pa, Pastor. So, see you Wednesday. Tama po, mga kapatid? Amen? Amen? Yung karamihan po sa inyo, please come. Kayo pong nag-first fruit, please come kasi yun po, pagpe-pray namin kayo doon. No? Kung kayo po ay nag-iisip pa lang sa first fruit at hindi po kayo makapunta, okay lang po mga kapatid. Hindi po ito required. Amen? Amen? Okay lang kayo, mga kapatid? In fact, ang tinuturo ko kung anong nararapat, If you decide not to obey, wala pong problema. Wala pong pilitan. Amen? Ako po ganito ang concept ko. Ako'y tinawag ng Lord, may mga pastor, at may malaking pananagutan ang mga Bible preacher at mga pastor na kamukha ko. Hindi kami pwedeng magturo ng aming doktrina. Ang ituturo lang namin ay yung salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? Hindi ka pwedeng magbawas, hindi pwedeng magdagdag. Kasi pag nagbawas ka at magdagdag, God will judge you. Are you with me? Kaya malaki ang accountability ng mga Bible preachers and Bible pastors. Alam ko po yun. Kaya hindi po ako nagbabawas, hindi rin ako nagdadagdag. Ang tinuturo ko as far as I'm concerned ay yung Word ni God. Amen? Amen? When people hear the Word of God, it's up to them to obey or not. Napakinggan nyo kanyari, tinuro ko ng tama. Depende sa inyo yan. Kung hindi nyo gagawin, nasa sa inyo yan. Are you with me? Basta ako, hindi ako nagkulang, naging tapat ako sa aking pagtuturo. Malinaw po ba yun mga kapatid? Amen? Parang nanay yan. Tinuturuan ka ng nanay, ganitong gawin mo anak, ganitong gawin mo anak. Well, sana masunod mo kasi alam niya na pag sinunod mo, gaganda ang buhay mo. Pero pag hindi mo sinunod, ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. Amen po mga kapatid. Tama? Pero ang mahalaga, si nanay at si tatay, itinuro niya sa inyo kung ano ang alam niya at kung anong tama. Tama po ba mga kapatid? To end, meron po isang South African pastor. Anong pong meron? Nakapila po siya sa isang grocery store sa Amerika, sa New Orleans. Ano pong lugar? New Orleans. At habang nakapila po siya, nakita niya po may isang family, nanay, tatay, at isang anak. Konti lang po ang grocery na kanilang bibilin.
But to their surprise, ang kanilang pera hindi sapat sa amount nung kanilang babayaran. So nag-isip yung tatay na isuli na lang yung mga grocery. And then nakita po ito ng pastor. Ang ginawa niya po ay kumuha po siya ng sapat na pera. Inabot niya po doon sa abaga ng tatay. Sabi niya, bro, wag kang lumingon. Para hindi naman mapahiya yung tao, wag kang lumingon. Dagdag na ito sa grocery mo, wag mo nang ibalik. Bayaran mo. Ibig sabihin, wag siyang lumingon para hindi niya makita kung sino nabigay. Are you with me? Are you with me? Okay, so yun po. Actually, yung tatay at yung mag-ama na yon, yung asawa niya at anak, mahirap na mahirap ang kanilang pinagdadaanan. In fact, nagko-consider ang mag-asawa na magpakamatay. Galing na po sila actually sa bundok, natatalo na sana sila para magpakamatay. Naisip nila mag-asawa, pakainin mo na yung anak ng last na meal bago sila babalik sa bundok at magpakamatay. Are you with me? So bumalik sila doon sa grocery, pumila sila, at nung nagbabayad na sila, lo and behold, nakita nila kulang ang kanilang pera. So susuli na lang sana nila ang kanilang grocery, kaso lang may nag-abot sa kanila ng pera. So binili po nila yung kanilang grocery, hindi na po nila suli. At umuwi sila, pinakain po nila ang anak, at kamukha ng plano nila, pumalik pa rin sila sa bundok para magpakamatay. At tatalo na sana sila sa kanilang kamatayan, hindi po talaga nila maatim na itutuloy ang pagpapakamatay. So umuwi po sila, naluluto sila. And by the way, sabi po ng mama na nagbigay sa kanila ng pera, sabi niya, huwag kang lumingon bro. Alalahanin mo that Jesus loves you. Ano daw sabi niya? Jesus loves you. So umuwi po sila, maling sabi, to make the long story short, umuwi na yung mag-asawa, hindi nila tinuloy ang kanilang pagpapakamatay. Kinabukasan, linggo, Sabado po yun, kinabukasan, naglalakad po silang family. Nakakita po sila ng church na may nakalagay na welcome, Jesus loves you. Ano pong nakalagay? So dahil merong Jesus loves you, pumunta po sila doon sa church umattend. And to make the long story short, nakilala nila si Lord, na bago ang kanilang buhay, nagkaroon sila ng pag-asa. 9 years later, ilang taon? 9 years later, yung mama po yun ng kanyang family, umaattend na po sila ng church, member na po sila ng church, doon po sa New Orleans. Umaattend po sila ng isang simbahan, ang kanilang service one day. At nabalitaan po nila na ang kanilang speaker ay isang guest preacher. Ano pong tawag? Ibig sabihin, hindi po nila pastor from other church, ang nabalitaan nila from South Africa. And then yung pastor na yun nag-preach, and the moment na nag-preach yung pastor, sabi nung lalaki, the moment you preach, pastor, naalala ko 9 years ago na parehong boses ang nagsabi sa akin that Jesus loves you. Are you with me? Are you with me? So, nanatili po yung mama at yung kanyang pamilya sa church pagkatapos ng service. At pagkatapos ng service, kinausap po nila yung guest preacher na pastor from South Africa and kinuwento po nila kung anong nangyari sa kanila, na yung maliit na dolyar na binigay nila sa kanila ay ginamit ng Diyos not only to save lives, but to bring them to Jesus and to a wonderful relationship with Jesus and to a successful life in family in serving the Lord. Amen po mga kapatid. Amen. Alam mo kung ano yung isang dream ko this year? Ang dream ko this year, kaya nga po magiging aggressive po tayo sa ating home office, is to establish as many as home office as possible. We'd like to see leaders being blessed by God financially more and more. Are you with me? That is our portion. Hindi po yun portion ng sinners, yun po yung portion ng mga anak ng Lord. Are you with me? Are you with me? Kung anak ka, nararapat ka lang umani ng you are an heir. May ano ka, may inheritance, may mana ka sa iyong ama. Normal po yun. So sa atin, ang normal ng resources, financial resources, dapat normal. Are you with me? Amen? Not for us, but so that we can give more for the cause of Christ. Amen po mga kapatid? Amen? Alam mo po, nagme-mentor tayo ng churches. Nagkakandak po tayo ng mga conference dito sa Baguio. Ako po nag-lead, nag-coordinate ng mga conferences, mga mentoring dito sa mga churches. And you know what? I'm envisioning, nagre-rent po tayo ng resources. Balang araw, pag meron na po tayong 5-story building,
Doon po sa top nun ay basketball court / conference center. Siguro yung conference center natin would house 1,500 people. And sa halip na yung mga Baguio Convention Center natin pong rerentahan para ma-bless ang mga churches, we will usher ang mga churches at mga pastors and bless yung mga Christian churches dito sa church. Siguro konti na lang kanilang babayaran. Are you with me po mga kapatid? Amen? But we will help bless their lives and bless their ministries. Because as the Lord blesses us more, we will bless others more. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Pwede bang tumayo tayong lahat? No, mga kapatid? Lakasan po natin ang palakpak. Sabi mo sa katabi mo, that is my portion. Amen? Yung pagpapala ng Diyos, yun po yung nararapat sa akin. That is my portion. Amen po mga kapatid? Amen? Amen? Alam mo, a few years ago, hindi po ako businessman. Preacher po ako ng gospel, teacher po ako. Pag nagtayo po kami ng business na iFuel, isang reason ko po kung bakit. Gusto ko pong dumami ng businessman dito po sa church. Alam mo kung bakit? Because alam ko ang pagbe-business is a skill. Sabi natin skill. Because it's a skill, it's learnable. Alam mo ba yung learnable? Matututunan, ibig sabihin. So ngayon po, dati-rati, dalawa lang yata, si Janet lang at sino kasama mo dati net na business, isa lang yata, tapos dalawa na si William, si Janet William, tapos may isa yata ang businessman dito sa church natin. But today, marami-rami na po mga small-time business na yan. Amen po mga kapatid, amen? Yung katabi mo, businessman yan mga kapatid, amen? Sabihin mo, businessman ka ng taho. Amen? Gusto ko mapauso po sa atin mga kapatid yung ganoon. Alam mo bakit? Because when we have greater financial resources, we will be in the position to bless others more. Amen? Amen? At because we are in covenant, kasi ganito po yun eh. Pwede pag meron kang pera, makalimutan mo si Lord. Pwede po yun. Pero sa atin po, nagko-covenant tayo kay Lord. God first sa ating buhay and God first sa ating finances. Are you with me? Are you with me? When the Lord blesses us, alam natin na hindi dahil sa ating galing, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Amen po mga kapatid. At dahil yun ay dahil sa grasya ng Diyos, mananatiling tayong tapat sa paglilingkod kay Lord. Kasi alam nating ipagpabibless natin yan sa ibang mga tao. Amen po? Okay ba? Pwede ba palapangan po natin si Lord? Amen? So today, I'd like to challenge you. Pastor, ngayong taong ito, last year, mukhang hindi ako naging tapat sa aking giving, sa aking finances. But this year, I'd like to commit my life to greater faithfulness sa aking finances. Amen po mga kapatid? Siguro hindi ako nagtatithes and nag-offering, but to this year, I will step up in faith and will give my tithes and my offering. Siguro kung hindi kayo nag-first fruit, you will consider giving your first fruit. At kung kayo nag-first fruit naman, at nakaligtaan nyo yung inyong vows today, you'll promise the Lord, magiging tapat ako sa lahat ng areas ng aking buhay. Amen po mga kapatid? I will step up in faith and trust you to provide the resources that I need to advance not only my career, but to advance your purpose and the work of your ministry in my life and in our church. Amen po mga kapatid? Amen? Amen. So kung kayo po ay nangangako kay Lord, gusto ko pong itaas niyo po ang inyong mga kanang kamay as we pray together. Lord, today we would like to repent of our sins, Lord God, of unfaithfulness. Patawad, Lord, sa panahon na kami nagiging unfaithful. Totoo po, Lord, not that riches and financial resources are our portions. Nakalaan po yun para sa amin, kamukhaan po ng pinangako niyo sa inyong word. At kung bakit hindi po nakakarating sa amin, because may hindi kami ginagawa na inyo pong pinagawa. And so, Lord, this year we'd like, Lord, to be faithful to you. We'd like, Lord, to renounce and to repent of our sins and to make our life right before you, God. I pray that as we obey your words and fully commit our lives to obeying your words and your commands, we know that our blessings will overtake us. Blessings of good health, blessings in business, blessings in wisdom to manage businesses, Lord God. Blessings, Panginoon, sa aming paggawa ng ministry. Blessing, Lord, sa pagde-disciple po namin. Blessing, Lord, sa pagtatayo namin ng family. Blessing, Lord, sa pagkakandak namin ng parenting. Blessing sa lahat ng ginagawa po namin sa aming buhay. Pagpalain niyo, Lord, ang bawat isa. Today, we commit to you, Lord, as a church to you.
would you, Lord God, be honored sa amin pong mga buhay at sa aming faithfulness. And thank you, Lord, for your word. Because kung meron man kaming pagkukulang, today we realize that at matutugunan po namin ang aming pagkukulang. Kung meron man kaming kamalian, today we realize that at natutugunan po namin ang aming kamalian. Lord, you are not a God who judges. Hindi po kayo mapaghusga na Diyos. You are a God who loves us so much time and time again. And thank you, Lord, for your love, unconditional love sa amin pong buhay. But we would like to make our life right before you so that the blessings that you have intended for us will flow in and through us, Panginoon. Lord, ang amin pong resources is not only for us and our family and for our children and for our children's children, but they are also intended to build the work of your kingdom, to build the work of your ministry. We'd like to see, Panginoon, your ministry prosper so that people will be blessed. People of God will be drawn to you. People will be discipled. Maraming tao makakilala sa inyo. Churches, O God, will continue, Lord, to grow and be inspired and influenced, O God. At maraming tao makikinabang ng inyong blessing because of your blessings sa kanilang buhay. Gamitin, Lord, ang bawat isa sa amin magiging pagpapala sa aming pamilya, pagpapala sa aming trabaho, pagpapala sa aming kumpanya, at yung iba sa amin balang araw magtatayo ng mga kumpanya, and we will employ more people, we will employ them righteously, Lord God, and we will bless them with their finances, in their finances, rather, Lord God. Maraming pong salamat, we honor you, Lord, and we bless you. For this we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Palakpan po natin si Lord. By the way, bago po tayo magwakas, meron po ba tayong mga bisita today? Mga first time and second time and third time na mga bisita? Pwede bang maitaas po natin? Pakitaas po yung mga nag-invite. Si ate, yes. Si kuya, yes. Si kuya doon. Yes, palakpan po natin sila. Sino pa po, mga kapatid? Okay. Pwede bang quick, saglit lang po. Pwede bang ipag-pray ko lang ang ating lahat ng bisita? Pwede po ba yung gano'n? Okay, pwede pong pumunta lang kayo dito saglit sa harapan at i-pray ko lang po kayo. Wala na po tayong gagawin, no? I-bless ko lang po kayo. Please give me the opportunity to pray for you, please. Okay, sige po, palakpan po natin ang ating pong mga guests. I'll pray for them and after that po, mamaya, i-hold nyo na lang po sila sa ating huddle and bigyan po ng mga materials para magamit po nila yan para sa okay po, pwede po ang lahat po tayo, sama-sama po tayo mag-pray kay Lord at mag-bless po ng ating mga guests, no? Sa taas po natin ang ating mga kamay. Lord, thank you God sa amin po mga kaibigan na nakadala ngayon, Lord. Salamat sa kanilang panahon, pinaunlakan po nila ang aming invitation. Continue, Lord, to bless their lives, bless their marriage, bless them with good health. Dalangin po na, Lord, mananagana ang kanilang buhay sa kanilang kalusugan. Gaganda po ang kanilang mga pagsasama sa kanilang marriage and family. At kung sila man po, Lord, ay may sakit, I pray, Lord, healing para sa kanilang buhay. Would you restore their health, Panginoon, so that they can serve you better and longer, Lord, for the rest of their lives. I pray, Lord, for their family. Kung sila may mga anak, ipagpalain niyo, Lord, ng kanilang mga anak. Ito ay nag-aaral man po, Lord, o hindi. I-bless yung kanilang pag-aaral. Bigyan niyo po ng wisdom na nanggagaling sa inyo. Lord, I pray sa amin po mga kaibigan na ito, pagpapalain yung kanilang buhay at magkaroon po ng puwang ang espiritual na bagay sa kanilang buhay, Lord. At sila ay lumago, sila po mag-search tungkol po sa inyo, and Lord, sila po ay lumalim sa inyo, Lord God, para, Lord, makita nila ang inyong plano at pagpapala sa kanilang buhay. I-bless niyo po ang kanilang family, ang kanilang hanapbuhay, ang kanilang trabaho, Panginoon, at ang kanilang marriage relationship, Lord. And we pray, Lord, during the huddle, Panginoon, patuloy po namin sila, Panginoon, mai-bless at maitalaga ang kanilang buhay sa inyo. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming pong salamat. No? Sige po, bumalik po tayo mamaya sa huddle po. Bigyan lang po natin sila ng mga materials. Thank you very much. Come on, let's have the celebration. Yes!